The idea of a big payout? Please. Ay, pauwi na guys. Tapos na naman ang isang araw. Yung vlog natin sa sa Weta Cave, ang taas ng views, yung kinunan ko dun sa loob. Yang sa museum ba, anong mga nandyan sa loob niyan? Tipapa Museum. Ganun din. Anong mga, may mga lumang lumang talaga eh. May mga may mga imahin din, may mga imahe. Mga isda. Pusit. Ay, tungkol sa mga isda. Pasukin nga natin yan. Malaki ba yan sa loob? Maliit lang. Para ang laki naman, ang laki ng building. Laki ng building, mga opisina yan eh. Hindi lahat museum, opisina yung iba. Pasukin niya natin yan sa Tingnan natin. Mga iba-ibang klaseng isda. Iwan ko kung nandyan pa yung pugitang Pugita. Parang bulok na yun kasi. Ay, nakapasok ka na dyan? Tingnan nga natin. Pwede kaya mag-video sa loob? Pwede siguro. Pwede. Museum yan. Museum, hindi naman bawal kasi doon nga sa sa Lord of the Rings pwede. Nagpaalam ako doon sa Sinarado na rin to yung sushi bar. Sarado na ba yan? Parang sarado na eh. Sushi B pala, hindi sushi bar. Sushi B. Dito kahit ano lang gawin sa mga sa mga shop, yung hindi kagandahan yung style. Basta merong merong pwesto, ayos na. Oh. Sa Pilipinas, pagagandahin pa eh. Sino nagsabi sa yung hanggang 10 ka? Hanggang 9? Dalawa. Si Kuna at saka si Gary. Ay, andyan na si Connie. Ba? Back to reality na rin si Connie. Pero si Sala, ilang araw na lang. Ano pasalubong sa'yo ni Connie? Hindi nagpapasalubong. Tipid din si Connie. OCS, Facility Service.
Kanina umulan guys, ngayon uminit naman. Pabugso-bugso na lang ang ulan. Di na kagaya ng dati maghapon magdamag isang linggo. Minsan lagpas isang linggo pa na ulan pa rin. Dami palang nawawala ng trabaho ngayon dito sa New Zealand. Yung mga ano, nagsasara ng mga ano, mga company. Swerte na lang tayo, nasa ano tayo, ikaw nasa mall. Hindi magsasara ang mall. Ako nasa government, hindi magsasara ang gobyerno. Pero yung iba kawawa. Kagaya nun Pinoy yun, nagtutulak ng ano. Tutulak ng trolley. Mahirap na rin guys dito sa New Zealand. Yung mga taga rito na dito na nakaano, nawawalan pa rin ng trabaho kasi yung mga company nila na nalulugi, nagsasarado. So ang nangyayari, yung iba pinapauwi ng company, ng employer nila. Yung gusto naman maghanap ng ibang employer, pwede rin. Kaya lang ang hirap maghanap ng employer ngayon dito. Tapos pag mag-apply ka naman sa Pinas, kailangan skilled. May skill ka. Tapos ma-reach mo yung 33 point something dollar per hour yung babayad sa'yo ng employer. Tinatawag na median wage. Hirap na rin. Nakala nila madali dito. Maraming nagsisising mga Pinoy na pumunta dito. Mas lalo na yung mga dala-dala yung pamilya. Pagdating dito, kunin agad yung pamilya. Meron nga akong nabasa dito sa post. Yung sahod ng ba't ganyan? Malakas hangin. Nagwiwigil lang sa sasakyan. Yung sahod ng asawa niya, weekly 700 na ang nakukuha sa kanya. Wala nang doon, tax nakuha na, nabawas na. 700 na lang. Ang natitira na lang sa kanila sa lahat-lahat ng nagastos nila, mga hulugan, mga pagkain, loan ng sasakyan, bayad ng bahay, bayad ng ng wifi. Ang natitira sa sahod, $30 na lang. Aanhin mo na lang yung $30. Hindi nga, may pangit. Ay, ikaw. Diyos me, ako rin. Ako kasi guys, may loan kasi ako. Yung mamatay yung nanay ko, nag-loan ako kasi kulang yung pera. Kaya yung sahod kong 1.7, halos wala nang natitira talaga. Ngayon, may baril pala ang taas sa sahod. Ay, fortnightly naman kasi ako eh. Mas mahirap yung weekly ang sahod din. Parehas ka. Ay, sa bagay, no?
pag-isipan talaga parehas din. Kasi ganun din naman eh. Sa pagtitipid nila. Bayaran eh. Weekly din ang bayaran dito eh. Grabe guys, akala nila madali lang dito sa New Zealand. Diyos ko po, day. Kapag may nagastusan kang nakapag-loan ka, naiko, nagtatrabaho ka na lang para pambayad sa loan. Mahirap din guys. Lalo na kung maliit lang ang sahod, nasa minimum ka lang, naiko. Buti na lang ako, natsambahan ko rin yung dyan sa parliament, naka-living wage. Swerte lang akong nakaano dyan, nakapasok. Siguro kung nasa Queen's Gate pa ako na wala rin talagang matitira sa sahod. Baka kahit $30 wala. Magkakaluwag-luwag ako sa sahod mga November na siguro. November. Ano na magluto ng munggo? Ha? Munggo. Night ko. Oo. Sakit sa paa, munggo. Sabagay, hindi naman siguro yung totoo, munggo. Google ko nga kung ano yan. Kung malakas ang ano, purine. Sarap niyan, munggo, tapos may ano, sitsaron. Na. Wala ka naman sigurong gulay na ilalagay na ano. Munggo lang. Daon ng sili. Saan ka kukuha ng daon ng sili? Nangyari dun sa sakyan na yun, biglang naglaylo. Basta yung target. Kuro-kuro. Ay, Diyos ko Lord, antok. Antok much. Saan na ba yung kwentuhan natin? About sa buhay-buhay. Kwentuhang buhay guys. Buhay New Zealand. Kung wala ka lang ginagastusan sa Pilipinas, makakaipon ka talaga dito. Kung wala kang ibang iintindihin, yayaman ka talaga dito. Pero kung may mga obligasyon ka, dahil kurot ang imong kwarta, sabi sa mga Bisaya.
Pero ako naman guys, nakakapagpagawa ako ng bahay eh. Malapit na rin matapos. Kasi yung pinagawa kong bahay, konkreto, hindi basta-basta mga kahoy-kahoy lang. Matibay talaga. Para for life. Hindi yung masisira. Ano yung nilagay ni Nono dun sa kisame? Yung hindi kahoy yun, ano? Steel. Kaya matagal yun. Mahal nga lang. Yung sa second floor kasi hindi kahoy ang nilagay na ano, yung sa kisame. Yung ano ba tawag doon? Basta hindi kahoy. Bakal. Steel. Bakal. Bakal na yung uso ngayon. Yung uso ngayon na panglagay sa ano, sa bubong, para matibay. Hindi na uso rin pati ngayon yung kahoy, bihira na lang. Mahirap din kasi pag kahoy, anayin lang yan. Kaya gagawin ang truck nito sa loob. Pakanan ba? Hmm. Baka may hahakutin. Dyan yan sa ano mahal eh. Dyan sa naghahakot dyan sa sapa. Sa ilog. Hindi, troso yan. Truso ba yan? Hindi ba yung ano ng truso mababa? Yung hila-hila yan. Kinarga. Ay siya. Uulan yata ngayong gabi oh. Makulimlim ang ano langit. Cloudy. Tingnan mo. Oo nga. Troso yan. Yung hinihila yan yung nilagay. Tambay na naman yan sa ano. Sa pinapasyalan natin. Alin? Yung truck. Saan pinapasyalan? Doon sa may sapa. Ay umuulan na doon oh. Umuulan nga sa ano. Umalis ako, umuulan doon sa Sox Valley. Umuulan na. Bombay Bazaar. May Bombay Bazaar dito guys. Bombay 5-6. Bombay. Ayun, ang lakas na ng ulan doon. Sa banda doon. Sa may upper hat.
like and share, comment, and click the notification bell po para updated po kayo. Pa-subscribe na rin po. Salamat! Bye!